Makausap natin live naman sa studio si PNP spokesman, Police Senior Superintendent Reuben Teodor Sindak. Good morning po, Senior Superintendent Sindak. Magandang umaga, Igan, Ivan at Rhea. Okay. Ano ho naging dahilan na ba't kailangan mailipat siya sa Fort Santo Domingo? Mas ligtas ba siya doon kumpara sa Makati City Jail o mas mabibigyan siya ng seguridad? Well, unang-una sa lahat, ito ay kautusan ng korte. At well, we could appreciate po yung wisdom po ng korte dahil po yung Fort Santo Domingo ay mas secure siya doon kaysa naman doon po siya sa Makati City Jail. Pero pag may hearing, opo. di ba biyahe siya mula doon hanggang Makati uli? Opo, tulad doon sa sinabi na nga po ng ating pagalang-galang na kalihim ng DILG, si Secretary Mar Rojas po, di ba? At si Police Director General Alan Purisima, we are used to this kind of security preparations. Opo. At mas maganda naman po na minsanan lang ang pagpaplano ng preparasyon kaysa araw-araw tayong nangangamba. Mahirap po yun kasi sa Makati City Jail, di ba? Araw-araw nyo pong iniisip, iniintindi kung may magbabalak ng masama sa kanyang buhay. Samantalang pagkababiyahe lang siya sa minsanang court hearing o lalo na itong darating na arraignment, ay minsanang preparasyon lang po yun. Okay. Superintendent Sindak, yung sinasabi niyang banta sa kanyang buhay, ito hubay nakumpirma na sang galing na sektor o gaano ito kalala o dahilan lang ba niya ito? Hindi po, patuloy po itong sinusuri at ina-assess ng ating pamunuan. Opo. At for security reasons na rin, hindi natin pwedeng ibunyag at ang iba't ibang klaseng banta na nakahanay ngayon kay Ginang Napoles. Ito ba'y grupo o individual? Sa teksto ba o tawag sa kanya? Hindi po natin masasabi po yan. Pero tingnan nyo na lang po sa mga pangyayari po ngayon. Siya po ay isang high profile personality. Ano po? Ang tawag nga po sa kanya ng korte ay high profile at high risk personality. Doon pa lang po sa katagang yon at sa definition na yon ay kailangan po siya bigyan ng kaukulang seguridad. Okay, sa pag-ikot po ng GMA News, yung ilang residente malapit dyan sa paligid ng Fort Santo Domingo, bigla akong nagpahayag ng pangamba. Ano pwedeng katiyakan na maibigay po ng polis sa kanila? Opo, binigyan na po yan ng katiyakan ni Police Director Carmelo Balmoria, ang director po ng PNP SAF, at sinabi niya na wala dapat ipangamba ang mga residente doon dahil po nasa loob naman po ang detention cell ni Ginang Napoles at nandun po ang concentration at hindi naman po sa kanila. Okay. Anong reaksyon rito at may mga nagmumungkahing lagyan din ng CCTV yung loob ng pasilidad? Opo, sinabi na rin po yan ng ating kagalang-galang na kalihim Secretary Mar Rojas na pinalalagyan na nga po ng CCTV doon at nakaset up na po yun, ino-operationalize na lang po. At meron pa hong parating din na live streaming. Kaya nga po, tulad din po ng naiulat na niya sa bayan, ang live streaming ay medyo mahihirapan dahil medyo may limitasyon sa bandwidth ang internet po doon sa naturang lugar. Pero anong babantayan natin sa loob ng selda niya? Siyempre po, yung movement niya at yung makita din, yung wala siyang gagawin na medyo ipapanganib, maging panganib sa kanyang buhay. Alam niyo na po, marami hong posibilidad at dapat to mabantayan ng mabuti ang kanyang kilos dahil siya po ay isang detainee. So, yung posibilidad na mag-suicide siya, nandun din po sa Isa din po yun sa mga konsiderasyon na dapat din natin isaang-alang-alang. Ang priority po dito, Igan, at tatandaan niyo po, we have to keep her alive so that she will stand as witness to whatever case that she will profess later on. Okay. At yun pinaghandaan na ng PNP. Opo. Okay. Maraming salamat po, PNP Spokesman Police Senior Superintendent Reuben Teodor Sindak. Good morning.